Nga pala puntahan natin yung, assessment ng isang, DDS din patungkol sa nangyari diyan sa The Hague. Ito ngang, banggaan nina Spokes Harry Roque, ni Ate Maharlika at nung mga volunteers. Lalo na yung organizers ng mga rally diyan, ng mga pagtitipon ng mga tao, 'di ba? And siyempre, I think mga officers 'yan, sina Alvin at saka yung Aldo, kasi sila yung mga vloggers na nagka-cover ng mga updates do'n. Sabi niyo parang naiilang si, sino ba? Na naiilang si Ma'am Hanilet kanina habang ini-interview ni Alvin. Well, ang basa ko lang diyan mga kababayan, si Ma'am Hanilet hindi madaling intuin, right? Hindi madaling utuin. Ang mga manuginto dira hindi uubra kay Ma'am Hanilet, tama? Kasi nga hindi nga naloko ni Mangga si Ma'am Hanilet, ano sabi niya? Yang si Mangga na yang ano na yan, puro ek-ek. Si Amy puro ek-ek. Mga kababayan, ang simple lang naman kasi kung ikaw ay totoong matalino, at ito nakakalungkot, meron talagang mga matatalino na bulag na rin kay Mangga. Sambang-samba na rin. 'Di ba may mga nagsasabi na ano, oh, may nag-send nga pala sa akin ng video ha, may isang matalinong vlogger na sinasabi niya, "'Pag ako talaga umimik, may mga mabubulgar." Ining, wag ka namang threat. Bulgar mo na, sabi mo pa. Sino tinatakot mo, si Miss Marlica? I hope ang tinatakot mo si Banat Bay. I don't think babanggain mo si Miss Marlica, good luck sa'yo. Anyway, parang friend naman tayo, friends. Pero good luck talaga sa'yo. Para bang nahahawa ka na rin sa mga double agent na, 'di ba, na malaki ang contribution ni Mangga. May collaboration na siya with Attorney Kaufman para makapalayas. Collaboration? She doesn't have to collaborate. At parang, alam niyo, may nagbanggit na kakilala ko, lawyer 'to, Paano napatunayan ni Jollibee, masyado siya nagmamarunong, paano niya napatunayan na nag-usap si Mangga at saka si Kaufman na ano, na may collaboration, na gano'n ang pakikipag-usap? Ano siya, kinukuwento sa kanya ni Mangga ang mga napag-usapan? Bakit napaka-overconfident ng bida-bidang 'yan, na may collaboration naganap at gano'n ang napag-usapan? Binanggit ba 'yan sa kanya ni Mangga? Close sila? And kung close sila, therefore, ibig sabihin ba niyan ay ano, nasa payroll si Mangga? Nagtatanong yung kakilala natin, mga kababayan. Anyway, puntahan natin yung assessment ni Yu Chang. Ito tingnan ko kung aligned sa aking ano, pagkakaintindi dito sa bangayan. Kasi again mga kababayan, going back, kung talagang matalino ka, hindi ka maniniwalang si Mangga ay hindi naman, hindi ka magtitiwala ng buong-buo, right? Magrereserba ka. Sabi ko nga, you'll take it with a grain of salt. Magiging maingat tayo. Grabe ang kasamaang Mangga, grabe ang kasamaang ginawa ng kapatid mo. Pero hanggang ngayon hindi mo maamin na kapatid mo ang utak. Kung hindi man ang kapatid mo, yung hipag mo. Malamang hipag mo yan. Humingi ka man lang ba ng patawad sa mga Duterte? Even si Baste, ano-ano masasabi ng mga double agents dyan, tsaka yung mga sambang-samba kay Mangga. Even si Baste, ayaw na niya sa mga Marcos. Si Ma'am Hanilet, ayaw na rin, puro ek-ek lang daw si Mangga. So bakit itong mga double agents sambang-samba at kung todo benta kay Mangga? Ano ang kapalit sa kanilang pagtatanga-tangahan at pagbubulag-bulagan? Okay, kung talagang matalino ka, mag-obserba ka, timbangin mo ang mga bagay-bagay. Ultimo, pamilya ng Duterte walang tiwala sa Manggang 'yan. At gamit na gamit nila si VP Sara, ha. Sisihin niyo si VP Sara kasi nagbiro-biro siya sa gano'n. Kung si VP Sara nga ay nagtitiwala kay Mangga, ba't hindi kayo magtiwala? Delikado kayong mga hindi nagtitiwala, sabi ng double agent, yung Jollibee na bida-bida. Delikado yung ginagawa ninyo, pinapahamak niyo si Inday, gano'n lang tawag niya, Inday, di niya matawag VP Sara, Pinapahamak niyo si Inday sa ginagawa niyong 'yan. Nagtitiwala si Inday kay Senator Amy, tapos kayo hindi kayo nagtitiwala? Ano siya, nangga-gaslight siya, yung hindi raw natin pagtitiwala kay Mangga ay ikapapahamak daw ni VP Sara sa anong paraan. She's using VP Sara to promote Mangga.
Dati deny to death yan, nung nag-away kami December. Tingnan niyo yung pinost ko sa sa Maui Spencer na page sa Facebook. Deny to death siya na ikinakampanya niya si Mangga nung malapit na eleksyon, kanda kuba na siya sa kaka-promote, kakabitbit ng mangga, bentang-benta niya. Laki siguro ng kinita mo ining, no? Siyempre, di ba? Kapag seasons ng, hindi pa ba season ng mangga, yung Mayo. Laki siguro ng binenta mo ini, no? Ang kinita mo sa pagbebenta ng mangga, no? Kaing-kaing binenta mo, nagkanda kuba ka eh. No? At tawag dyan, talagang paspas ka ng pash-pash ka ng pagbenta ng mangga. Talagang nagkumahog ka ng bonggang-bongga. Dinay mo pa yan nung January, nung December na nag-away tayo. Oh, anyway, eto po yung assessment ni Yu Chang dyan sa gulo ni na Spokes Harry Roque. Tsaka to si Spokes, tingnan nyo mga kababayan, hindi rin nagtitiwala kay Mangga. Even Miss Marlica. Dati akala ko ako lang eh. Right? Sabi ko, hindi kaya mali ako. Hindi kaya mali yung basa ko, mali yung assessment ko, mali yung evaluation ko na si Mangga ay budolera. Kasi si Crisette talagang sabi ni Crisette or si Kifi Chu, sabi niya, cunning si Mangga, ibig sabihin mapanlin lang. Right? Tapos ngayon, kakapagtaka, pro-Aimee na rin yata. Ano nangyari? Ano nangyari? Kasi mga kababayan, hindi ko pinagmamayabang na matalino ko. Never ko yan. Never kong bubuhatin ang bangko ko. Although I have good grades, okay? Although alam ko kung saan ako nag-excel. 'Di ba? Sabi ko sa 9 types of intelligence na yan, alam ko kung saan ako diyan mataas. Oh, ang tawag diyan mga kababayan, intrapersonal intelligence. Alam mo at 'di ba? Alam mo ang mga weaknesses mo at strength and weaknesses mo, kalakasan at kahinaan mo. That's intra. Iisa pa lang 'yun. Siyam 'yun. Yung bida-bida, saan siya magaling? Logical? Sa logical intelligence? No, she is not. She's siding with the wrong people. Tapos she's pretending to be Duterte supporter. Anyway, eto po. So akala ko talaga ako lang mag-isa mga kababayan dati yung walang tiwala kay Mangga. Ito naglalabasan sina Spoke, sina Miss Marlica, si Ma'am Hanilit, si Baste. Oh, hindi na siguro umiimik si Kong Pulong pero wala na rin tiwala sa manggang yan. Hindi ka maaalibadbaran, dikit ng dikit, buntot ng buntot. Tapos gusto pang palabasin ng Jollibee na, kung walang dahilan, kung hindi makikipag-collaborate si Senator Amy kay Kaufman, what do you think, ba't binitbit ni VP Sara yan? May dahilan kaya binitbit ni VP Sara si Mangga. Kasi gagamitin ni VP Sara si Mangga para makausap si Attorney Kaufman for collaboration. Budolera, right? Ining, dahil mong hanash. Huwag ka na mag-vlog. Dami mong dead air. Manloloko ka pa, budolera ka. Ang dami na naming napatunayan ng mga hanash mo na pampubudol. Manlilin lang ka ini. Katulad ng amo mo. Sabi ni Yu Chang dito, tingnan natin kung tama ang kung pareho kami ng opinion. Okay, ito ang nakalap kong kwento sa serye ng awayan na ito. Kasi pagod na ako kakasagot kung sino kaaway ni na Harrieta at Gabriela silang. Harrieta siguro si Spokes Harry Roque. Si Gabriela si Miss Marlica, no? Ang punot dulo ng awayan na ito ay yung babae na tinopak mag-ex-sign kay Harrieta sa stage nung rally. Hindi lang si Spokes yun, pati si Miss Marlica magkasama sila sa stage, ginagano ng babae, di ba? So, volunteer yun or siguro, officer ng organization na nag-organize ng rally dyan sa Dahig. Pinagtatanggol yan ni Alvin. Kasi nga, syempre, kasama nila since day one daw, so pinagtatanggol niya. So kung pinagtatanggol mo, ibig sabihin, walang mali sa ginawa nung kasamahan nyo. Na hindi nga raw nun, ang pagmamayabang pa ng babae, hindi daw niya kilala si Marlica. So, kung hindi mo kilala at wala kang pakialam, okay lang na i-ekis mo? Ang speech nila, okay lang napatayan ng ilaw? Napaka-arugante mo naman, ining. Alam nyo, matutuwa talaga dito, I would have to agree, ay ang kabila, dahil nga nagkakagulo tayo. Ang problema kasi, ang tataas ng ihi ng iba, taas ng tingin sa sarili. Walang nagpapakumbaba. That's Spokes, Harry Roque, and Miss Maharlika, kahit hindi nyo kilala. Siguro naman kilala nila si Spokes. Maano magpakumbaba kayo, humingi kayo ng pasensya at mga kung hindi na uulitin. Naghahari-harian kasi kayo dyan eh.
Saan kayo pupulutin? Kapag nakalabas sa si PRRD, ano ang magiging papel niyo ulit? Ano magiging ganap niyo? Mag-live-live, mag-vlog-vlog, wala ano, nasa sarili na lang kayong bahay, wala na diyan sa Duterte Park, Duterte Street. Okay. Ayaw sila pasayawin ng butods dance, yun yung bangag-bangag-bangag ni Butod, gano'n. Daw, kasi nandun si Protasya, oo. Yun daw ang information na nag-gather ni Yu Chang. Ayaw pasayawin ng gano'n kasi kabalahuraan yun against ni Wei at sa asawa niya at masasaktan si Prutas. Si Mangga na nandun din. Na nambudol na naman at nangako, sabi niya, gagawa tayo ng paraan para maiuwi siya pertaining to PRRD. Ining, naiuwi mo na. Kailan? Bigyan mo kami ng time frame. Huwag nang puro ngak-ngak. Bigyan mo kami ng time frame. Kailan? Ano to? September, wala na si PRRD o July? Hindi pwedeng paasa. Wala yung mga ngak-ngak-ngak. Pauunlarin ng Pilipinas, yada yada. Di ba yung mga politiko ganyan? Pag ako umupo, pauunlarin ko ang bayan natin. Kailan? Kailan mo gagawin? Kailan ka magsisimula? 3 years ka lang naman sa posisyon. Swerte mo kung 6 years, kung pang 6 years ang posisyon mo. O kailan? Baka matapos mo ang 6 years, katulad ng Iwi, di ba? Patapos na ang term, wala pang nangyayari. Hindi naman, nangangalahati pa lang. Okay. Ayaw pa sayawin nung sinita ni Spokes, imbes na humingi ng sorry, itinuro ang grupo ni Berde. Ah? Talaga? May mga grupo si VP Sara doon, yun ang tinuturo? Therefore, kinausap nila Harrieta ang Berde. Si VP, no? Kinausap doon ni na Spokesari. At sinagot sila na walang ganun na kautusan nung rally na yun. So may nag-ekis-ekis at tinanong ni Spokes, sino may sabi? Yun, yung grupo ni, yun, sina VP Sara, yung siguro si VP Sara tsaka yung mga bodyguards niya or mga kasama niya. Ayun daw, kinausap ni Spokes, wala naman daw ganung instruction si VP Sara. O paano mo ito pangangatwiranan, Alvin? At ng mga at ng organization nyo na nagkakandak ng rally dyan sa ICC. O. So, nag-live si Spokes kanina. At sinabi na walang ganun na, or a few days ago, sinabi na walang ganun kautusan nung rally na yon. So nag-live si Spokes at sinabi nga yung ginawa ni Madam X, yung umekis. Kaso parang kinampihan pa raw di umano ng Sarah V. Si Sarah V, si Alvin? Oh, si Sarah V, right? Sarah V and friends, si Miss X, yung nag-X. Kaso nag-post ito na kesyo kapitag-pitagan si Miss X, ngunit kinabukasan tatapwat tila nagkaintindihan na ang Sarah V Group at Harrieta Group. Yung post ni Alvin ay kapitag-pitagan or mabuting tao si babaeng nag-ekis-ekis na officer siguro nila or miyembro nila, member ng organizing committee ni Alvin. Nagkaintindihan na raw, okay na raw, at nagyakapan at nagsayaw ng budots dance, nagjamming at umuwing masaya. Subalit, datapwat kinabukasan, walang nakitang standee kahapon ba yun or the other day, walang nakitang standee at yung grupo ng Sarah V kinabukasan, wala doon. 'Di ba, right? Nag-share ako ng video na yan na may nag-vlog doon, may mga dumating na Pinoy, nasaan na yung standee ni PRRD dito, nasaan na yung mga grupo ni na Alvin dito, bakit parang may mga tao na dito wala man lang vlogger na mag-cover, sina Alvin yung araw-araw nandun. So, parang nagpakita ng attitude, right? Umabsent eme. Well, nagpahinga daw yung Alvin, ang sabi. Nagmuni-muni. Kaya hindi pumunta doon, plus walang mga standee. So, nakatiwangwang doon yung mga Pilipinong dumayo pa. At bakit nangyari? Wala sila dito yung araw-araw nandini. So, parang umattitude. Ganon. Tila baga inindyan pa na ang kalsada or the 30 streets ni Itang PRD. Pati si beloved ng dakilang agila na pumunta nung Wednesday, nakita na walang standee at tarpaulin doon at nalaman na nagkakagulo na sa street kung kaya't ang mga intermitidang netizens pati ang mga guest ay dismaya. Nung nalaman ni Chief Sarah V na marami ang nagalit na naman, nag-live ito at sinabing petty lang na issue ito. Ayun, doon pala nag-reply si Spokes kanina. Di malit na bagay ito. Ganon,
Dina-downplay nila 'no, oh. Kung kaya't imbiyer na ulit si Spokes, yun nga nag-vlog kanina. Sana ay di kayo nagka-migraine sa kwento na itech, mahaba na, okey na 'to. Parang yung nanay lang nung pogi sa GMA7. Oh. Dina-downplay niya kasi sinasabi nila na okey na, wala ng problema, nagkausap na raw. Mabuting tao naman si Ekis girl. Ta's kinabukasan or yeah, maybe few days after, nagtampu-tampuhan. Gano'n ha? Binabatikos niyo kami, hindi kami pupunta. Kaya wala do'n yung mga standee, yung mga props, 'di ba? Oh, wala rin yung mga vloggers. Ta's wag daw palakihin ang issue kasi okey na raw. Kahapon nga napanood ko yung vlog nung Alvin, okey na raw, wala na nagkausap na raw sila. Ano yung sinabi na yung pinarating sa amin, Alvin, na may tinatanong sina Spokes sa iyo at si Miss Marlica pero hindi mo nasagot ng maayos. Hindi kaya yun yung video? Hindi kaya? Yung binanggit ko na video na may umimik na, "Senator Amy, kami yung tao ni Bongbong." Alvin, ikaw ba yon? Boses lalaki. I hope hindi ikaw yon. I hope ibang tao yon. At kung ibang tao yon, hindi ka nag-imbestiga? Sino itong mga tao ni Amy na nandito sa aming mga rally? At sino itong tao ni Ngiwi, rather, na nandito sa aming mga rally at nagpasalamat kay Amy? Ano ang pinagpapasalamat? Nabigyan ng pakimkim? Dahil sa sa paniniktik? Kasi ang sinagot mo raw, Alvin, ay hindi, ano yan, tampered yung video. Ano yan, inedit lang, nilagyan lang ng voice over. What do you think mga kababayan? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.